Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa araw ng February 24, 2026. Ang pagsikat ng araw sa petsang ito ay nagdadala ng isang napakalalim na emosyonal na enerhiya na magmumula sa kailaliman ng iyong puso, na nag-uudyok sa iyo na pagtuunan ng pansin ang iyong tahanan at ang mga taong itinuturing mong pamilya. Mararamdaman mo ang isang malakas na pangangailangan na protektahan ang iyong sariling kapayapaan mula sa inay ng mundo. Kaya makabubuting maglaan ng oras sa pagsusuri ng iyong mga tunay na nararamdaman bago ka humarap sa mga mabibigat na obligasyon sa labas. Ang universo ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na maghilom mula sa mga nakaraang sakit, kaya yakapin ang katahimikan at hayaan ang iyong intuisyon na magsilbing gabay sa bawat desisyon na iyong gagawin ngayong umaga. Sa larangan ng iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang araw na ito ay humihingi ng higit na pasensya at pag-unawa, lalo na sa pakikitungo sa iyong mga kasamahan na maaaring hindi kasing bilis mo sa pag-unawa ng mga sitwasyon. Ang iyong pagiging maalaga at sensitibo sa pangangailangan ng iba ay magiging iyong alas upang mapanatili ang pagkakaisa sa inyong grupo, ngunit siguraduhin na hindi mo napababayaan ang iyong sariling mga gawain dahil sa pagtulong sa iba. May mga pagkakataong kailangan mong manindigan para sa iyong sariling mga ideya. Kaya huwag matakot na magsalita kung alam mong ang iyong mungkahi ay makabubuti para sa ikaunlad ng inyong mga proyekto sa hinaharap. Tungkol naman sa usaping pananalapi, ang February 24 ay isang paalala na maging mas maingat sa mga gastusing may kinalaman sa pagpapaganda ng iyong paligid o mga kagamitang pambahay na hindi naman kailangan sa kasalukuyan. Maaaring makaramdam ka ng udyok na bumili ng mga bagay para lamang mapunan ang isang emosyonal na kakulangan. Ngunit mas mainam na itabi ang iyong pera para sa mga hindi inaasahang pangyayari na maaaring dumating sa mga susunod na buwan. Ang pagbuo ng isang matatag na pundasyon ng ipon ay magbibigay sa iyo ng higit na seguridad sa isip, na siyang pinakamahalagang kayamanan para sa isang taong katulad mo na nagpapahalaga sa katatagan ng buhay. Pagdating sa aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan, ang iyong puso ay magiging lubhang bukas sa pagbibigay ng kalinga at pagmamahal sa iyong kapareha o sa mga taong malapit sa iyo. Ang pagpaparamdam ng iyong suporta sa pamamagitan ng simpleng pakikinig ay sapat na upang malunasan ang anumang tensyong namumuo sa inyong relasyon, kaya iwasan ang pagiging masyadong mapanghinala o emosyonal sa mga maliliit na bagay. Para sa mga naghahanap ng pag-ibig, ang iyong natural na lambing ay magiging kaakit-akit sa mga taong naghahanap ng tunay na koneksyon, kaya hayaan ang iyong sarili na maging totoo sa iyong mga saloobin habang nakikipagkilala sa mga bagong kaibigan. Ang iyong kalusugan ay nangangailangan ng masusing pag-aalaga, partikular na ang iyong sistema ng panunaw na madalas maapektuhan ng iyong mga naipong stress at emosyon mula sa nakaraang mga araw. Subukang uminom ng maligamgam na tubig at kumain ng mga sariwang gulay upang gumaan ang iyong pakiramdam, at iwasan ang labis na pag-isip bago matulog upang hindi maantala ang iyong pahinga. Ang paggawa ng mga mahinahong ehersisyo o ang simpleng pag-unat ng katawan sa umaga ay makakatulong upang maging maayos ang daloy ng iyong enerhiya, na magbibigay sa iyo ng lakas na kailangan mo upang harapin ang mga hamon ng maghapon ng may ngiti. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong pagiging mapagbigay at maawain ay magbubukas ng mga bagong pintuan para sa mga gawaing pangkomunidad o pagtulong sa mga nangangailangan ng iyong gabay. May isang malapit na kaibigan na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong o maglabas ng kanyang kalooban, at ang iyong presensya ay magiging isang malaking regalo para sa kanya sa mga sandaling ito. Maging mapagmasid sa iyong mga paligid dahil ang universo ay nagpapadala ng mga senyales sa pamamagitan ng mga simpleng pagkakataon na nagtuturo sa iyo na mas pahalagahan ang mga relasyon kaysa sa anumang material na bagay sa mundo. Ang iyong malikhaing isipan ay magiging napakaaktibo sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagluluto, pag-aayos ng tahanan, o anumang sining na nagpapahayag ng iyong mga panloob na damdamin. Gamitin ang talentong ito upang lumikha ng isang kapaligirang puno ng pag-ibig at inspirasyon, dahil ang iyong sining ay isang paraan ng pagpapahayag ng iyong kaluluwa na hindi kayang tapatan ng mga salita. Huwag mong ikahiya ang iyong mga gawa kahit na ito ay tila simple lamang sa iyong paningin, dahil ang bawat likha mo ay may dalang mensahe na maaaring makapagbigay ng ligaya sa mga taong makakakita o makakaramdam nito. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan o usapan na maglalapit sa inyong lahat at magtatanggal sa anumang lamat na dulot ng nakaraang mga hindi pagkakaunawaan. Ang iyong papel bilang taga-ingat ng mga alaala ay mahalaga upang ipaalala sa lahat ang kahalagahan ng pagkakaisa at pagmamahalan sa kabila ng mga pagkakaiba sa pananaw sa buhay.
Maglaan ng oras upang makipaglaro sa mga bata o makipagkwentuhan sa mga nakatatanda. Dahil ang mga sandaling ito ang tunay na nagpapatatag sa inyong pundasyon at nagbibigay sa iyo ng lakas upang magpatuloy sa iyong sariling mga mithiin sa labas ng tahanan. Ang iyong intuition ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagay na may kinalaman sa iyong tinitirhan o isang posibleng paglipat ng lokasyon sa hinaharap. Kung may nararamdaman kang hindi maganda sa isang tao o sa isang sitwasyon, makabubuting magtiwala sa iyong kutob at huwag itong baliwalain dahil lamang sa lohika ng ibang tao. Ang iyong koneksyon sa universo ay mas malakas ngayon, kaya pakinggan ang boses ng iyong kalooban dahil ito ang magliligtas sa iyo mula sa mga maling desisyon na maaaring magdulot ng kalungkutan o pagsisisi sa huli. Sa aspeto ng edukasyon at pagkatuto, ang iyong isipan ay magiging sensitibo sa mga araling may kinalaman sa kasaysayan, psikolohiya, o mga tradisyonal na kaalaman na nagpapayaman sa iyong pag-unawa sa sangkatauhan. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga talambuhay ng mga taong nagtagumpay sa kabila ng hirap, dahil ang kanilang mga kwento ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon na huwag sumuko sa iyong sariling mga laban. Ang bawat bagong impormasyon na iyong makukuha ay magsisilbing sangkap upang mas lalong tumalas ang iyong pananaw at mapalawak ang iyong pangunawa sa mga misteryo ng buhay na unti-unting nabubunyag sa iyo. Iwasan ang pagiging masyadong emosyonal sa mga kritisismo na maaaring ibato sa iyo ng mga taong hindi tunay na nakakaalam ng iyong pinagdadaanan o ng iyong mga pagsisikap. Mas mabuting manahimik at hayaan ang iyong mga gawa ang maging katunayan ng iyong kakayahan at integridad sa harap ng mga taong mapanghusga sa iyong paligid. Ang pagpapanatili ng iyong dignidad sa gitna ng mga pagsubok ay tanda ng isang matatag na karakter at sa araw na ito, ang iyong kapayapaan ng isip ang dapat na maging iyong pangunahing prioridad upang hindi ka mawala sa iyong tamang landas patungo sa tagumpay. Ang iyong espiritual na buhay ay nangangailangan ng sandali ng pagninilay-nilay upang muling makakonekta sa iyong banal na gabay at mahanap ang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa iyo sa gabi. Ang pagbisita sa isang tahimik na lugar o ang simpleng pag-upo sa tabi ng dagat o kahit anong anyong tubig ay makakatulong upang mailabas mo ang lahat ng iyong mga bigat at mapalitan ito ng bagong pag-asa. Ang pasasalamat sa bawat hininga at sa bawat pagkakataong mabuhay ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro na mangyayari sa iyong buhay sa paraang hindi mo inaasahan o naiisip. Maging mapagmasid sa iyong mga legal na dokumento o mga usaping may kinalaman sa mana o ari-arian dahil maaaring may mga detalye na kailangan mong ayusin ng maaga bago lumaki ang problema. Ang pagiging organisado sa iyong mga papeles ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan. Kaya huwag ipagpaliban ang pagrepaso sa mga mahahalagang kasunduan na iyong pinasukan nitong mga nakaraang taon. Ang paghingi ng payo sa mga taong mas may karanasan sa batas ay isang matalinong hakbang na magsisilbing proteksyon mo at ng iyong pamilya mula sa anumang posibleng aberya o panlalamang ng ibang tao sa hinaharap. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong silid at maglagay ng mga pabangong nakakapagpagaan ng loob upang mas maging mahimbing ang iyong pagtulog at pagpahinga. Ang maayos na kapaligiran ay refleksyon ng maayos na kaisipan, kaya ang paglilinis ng iyong espasyo ay makakatulong upang maalis ang mga negatibong enerhiya na naipon sa buong maghapon. Ang pagpapasalamat sa bawat maliit na tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon at maghahanda sa iyo para sa mas marami pang magagandang karanasan na darating sa iyong buhay bukas at sa mga susunod na araw. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang iyong lakas ay nagmumula sa iyong kakayahang magmahal at umunawa, kaya huwag mong hahayaang mabalot ng puot o galit ang iyong puso dahil lamang sa mga taong hindi nakakaalam ng iyong halaga. Manatiling tapat sa iyong sariling damdamin habang tinatahak ang daan patungo sa iyong pangarap at hayaan ang mga bituin na magsilbing ilaw mo sa madilim na bahagi ng iyong paglalakbay. Ang universo ay laging nakasubaybay sa iyo, at sa tamang panahon, ang lahat ng iyong mga pagsisikap at sakripisyo ay magbubunga ng isang kaligayahang hihigit pa sa iyong mga pangarap at inaasam. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 2, 11, at 20. Ang iyong maswerteng kulay ay pilak o puti na sumisimbolo sa kadalisayan at proteksyon. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagluluto ng isang espesyal na putahe para sa pamilya o ang pagbisita sa isang malapit na anyong tubig upang muling mahanap ang iyong panloob na kapayapaan at kalinawan ng isip.